Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay February 12, 2026. Thursday po ulit at drop naman yung index natin. So, na Dow G. Yung galaw natin kahapon dito sa market. Meron din siya net foreign sale na 116.47 million. Pero kay PSC, 96 million lang yung net foreign sale. So, nag-drop yung index natin ng negative 0.42%. Pero okay pa rin siguro to. Kasi hindi naman ganun kalaki, di ba? 6 billion yung net foreign buy na natin dito sa market. Okay? So nag-close tayo 6,471.25. So nagda-drop yung US market pangalawang araw na yata to na nag-drop siya. So mining stock syempre yung galawan dito sa market natin. Kaya umakyat yung majority ng mga mining stocks. Actually, services at saka mining. So sa services, itong si ICT yung nagpagalaw ng markets natin po. Okay? So, yung futures ng US market, berde naman siya. Although, kahapon nga, hindi maganda. So, namula yung kanilang galawan sa market. Tapos, pagdating sa Europe, nag-bounce na siya. Kahapon is mapula. And then, sa Asian stocks is parang mix yung nakita ko sa kanya. So, ganun yung galawan sa mga stocks. So, sa crypto naman, okay, parang pa-bounce ngayon yung crypto. Although mababa pa rin siya, pero berde yung mga charts na nakikita natin. So nagba-bounce ng konti yung mga crypto. So hopefully kasi mababa pa rin naman kasi nasa 67K lang si Bitcoin po natin. Okay? So nanguna sa lista natin, nickel, bigla na breakout kanina. So nag-up siya ng 10.8%. Laki na yan. So meron siyang net foreign buy na 52.96 million and then si Shell PH parang nagkamali na pindot nung yung drop na yon. May isang drop siya na malaki, pero ngayon ayan buhay na naman. So nandun na naman sa breakout level natin. So 6.27% and meron siyang 3.47 million net foreign buy. Si FNI nag-up siya ng 5.43%. Rather si FNI pala, sabi ko na nagkaroon ng drop last time. So meron siya 916K net foreign sell. And then si Apex natin is up po siya ng 3%. Tapos, net foreign buy siya na 22.81 million. So, net foreign buy yung mga mining eh. And then, si ICT natin, ito matindi. So, 2.84% lang. Pero, ang net foreign buy, nasa 268.1 million. So, parang gusto mong parabolic ng price action ni ICT. And then, lastly, so, nagtingin ako sa mga bumagsak. Si Green yung nauna sa may volume. So, nag-drop siya na 6.41%. Red na naman siya. So, meron siya 130K net foreign sell. And then, yung disclaimer pa rin natin sa mga bago sa channel natin, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, huwag mong gagamitin to as reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks kasi meron pong risk na involved sa market. As always po, due diligence po sa mga stocks na binibili natin. And then, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel, subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. So, andito po yung mga kasama natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa mga usual viewers. Paki-double check na lang po yung reviews natin. Daily yan. Basta meron tayong time. Kapatid reviews, ayan, mga sample trades dito sa market, basic indicators, trading analysis, fundamentals, tapos yung ating mga basic learning sa market. So sa crypto naman, follow mo lang ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to. Check mo na lang po yung vlog natin diyan. Mamaya mag-upload ako dito ng isang vlog natin. Tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader or dito sa Facebook page, check mo na lang po. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market and Twitter. So check natin yung mga news na nakalagay dito. So, andito na yung summary ni Philippine Stock Exchange. Ang winner dito is si Mining Stocks. So, nag-up siya ng 2.49% nga at saka si Services. Gawa po yan ni ICT natin. Hindi ko nakita kung umakyat si Jollibee, di ba? Kasi siya yung gumalaw from the last reviews natin. Dito 96 million lang yung nakalagay na net foreign sell. Okay? So sa closing natin, konti lang pala yung laglag pala majority ng mga stocks natin dito Okay, maraming bumagsak. So ICT na una 2.84, Converge
1.41, URC 0.81, SCC at saka si GGS. And then marami yung nalaglag pala dito. So Ali, pangalawang araw na to si Ali, 3.62% drop. Tapos si Plus, o minus pa rin si Plus, para si Green, red pa rin. Minus 3.56%, BMC minus 2% at saka BPI minus 2%. So marami yung binawian din pala sa mga dito sa mga big caps natin. Macro Asia, so may press release. The bounty for nakita ko lang to, akala ko related sa dito sa mga natin plate yung mga online gambling natin si Atong Ang, ayan, so hinahanap siya. Tsaka ayan, pwede kayo yumaman kasi 20 million na daw yung niya bounty. Ayan. Hanapin na natin si Mr. Atong Ang para yumaman tayo ng one time. Ayan. Macro Asia ulit. Philippine stock market sees a return of foreign investment. Tapos nung alas 12, okay, medyo balance pa nung alas 12 . Okay, walang percent yung yung isa. Oh, tapos sa Macro Asia, yan pa rin, Cogro Agricultural Services. Tapos sa gainers, okay, mga mining stocks pa rin ng first half. FGen is Jollibee Renewable Energy Provider. Okay. Amid Bitcoin slide, crypto lender Blackfields halts withdrawal. Ayan. So, marami kasi natatakot dito sa crypto, parang crash kasi yung Manta kami nag-drop siya ng halos 40% na, di ba? So, laki ng drop. Digital expansion meets tighter prudential guardrails, policy bias accord on inflation, BPIPS building durable ROE in a normalized banking. So MSCI rebalancing results kahapon ba to? Small caps na add si APX at saka si Maynilad. So good news din yan para sa sa dito sa paggalaw ng nitong si APX natin at saka Maynilad. Okay? So EGI meron siyang share buyback. Jollibee shifts 99% of commissary to FGen. Tapos metal and crypto, mahina. Pero umakyat naman, so nag-bounce siguro yung gold. Silipin na lang natin siya. OPM share buyback. ASN, Yosin Logistics sign 100% renewable energy. Tapos si MAC, okay. So Pacific Online says is involved in Iloto, Unwon. Megaworld set to develop Singapore is called Bacolod. Macro Asia, ano ba to? Directly supply a portion of leafy vegetable requirements. Ayan. Meron siyang partnership. Tapos share buyback, OPM, MEG, BRN at saka si AGI. Aboitiz and Nyochenko groups have received Philippine competition approval. Yun yung kahapon. Fruits, 120 million capex kahapon din yan. Jollibee, okay, renewable energy pa rin. Pacific Online, Lotto. Quits online casino bet as rules tighten. Ayan. So, hindi na yata makapag-cash in sa GCash yung mga online gamers natin. Meralco proposed 247 billion capital expenditure. And then, yung post natin kahapon. Okay? So, yun lang po yung mga post ko. Wala naman masyadong negative news tayo na nakita. And then, dito sa patalas po ulit yung ating Patreon channel. So, double check na lang po siya yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets po natin. Okay. So, nag-drop nga yung index ng C-Spore. Ang dami pala nag-drop na na big caps dito Sina Ali, BPI, and 3%, 2%, Metrobank 2%, plus 3%, and then DMC is 3%, SMPH 2.5%. So, ang dami nag-drop pala. Although 0.42% lang siya, parang kinain yung galaw ng ng ibang mga big caps natin kahapon. Anyway, bullish pa rin ako personally dito sa galawan sa market natin kasi okay pa rin naman yung net foreign buy. So, kung 160 million lang yung lumabas, kahapon 6.3 billion. So, ngayon, 6.2 billion pa rin yung net foreign buy natin dito sa market. Okay? So, pullback lang. Yung hopefully, pullback lang. Yung nakita natin. Tapos, okay pa rin naman lahat ng indicators. Ba? Bullish yung RSI. So, andito tayo sa taas. And then, yung net foreign buy.
yun yung pinaka-guide ko sa kanya. Malakas pa rin naman siya. Okay po. So, tingin tayo sa mga winners. So, nickel yung nanguna, 10% binomba. Tapos meron siya net foreign buy. So, silipin natin mamaya yung gold. Shell PH, 6.27 nagbabounce na. So, gusto rin niya mag-breakout, di ba? Tapos si FNI, ito yung sinasabi ko na parang may fat finger dito. Andito na ulit siya, di ba, sa taas. 5.43%. Ionix, kulang sa volume pala. Tapos si PH, PH walang volume. Si APX, ito maganda pa-breakout na. Congrats na sa mga bumili nung nag-drop. Ayan. 3% up, 22.81 million net foreign buy. BLL 2.8%. Tapos marami naman nag-up pero malilit lang yung Wilcon 1.65%. Okay? So sa losers, wait sino ba mga losers natin? Si Lodi ang malakas yung drop 7.14%, si Green 6.41. Ayan, araw-araw red si Green. San Miguel minus 5%. Ito rin yung humila ng index Malaki yan sa big caps. Minus 5%. Si Aguiw tulog tapos drop ng 5%. Ali 3% drop. Plus 3% drop. Ayan, dami nag-drop na big caps. Tapos si Apollo, pangalawang araw na to o ngayon lang? Okay, ngayon lang yung drop niya. Sino ba yung isa nag-breakout? Si Aba pala yung nasa isip ko. Hindi ko na nakita SMPH minus 2.5%. Okay? So yun po yung galawan natin dito sa market. Silip tayo sa global. So based dito sa galawan, S&P futures yung parang berde naman 0.3, Dow futures 0.29, and then Nasdaq 0.26. Okay? So Europe, nag-bounce na siya. Tapos sa Asia markets, mix. Pero parang mas marami ngayong yung berde, no? Okay? Tapos crypto, hopefully yan na yun. Hinantay natin na bounce kasi green na yung mga charts. Ayan. So 67.2K si Bitcoin. Tumaas ng konti. Ethereum 1.9K. XRP 1.39. BNB 613. Sale. Tapos si Sol natin 81. Dodge 0.09. Okay? So nagba-bounce na yung hopefully yan yung reversal kasi maglo-lower high na naman siya kapag hindi pa rin siya nakabalik sa around 70K cryptos natin. Okay? So punta tayo dito sa mga trending stocks. Okay, so silipin natin yung ating mga stocks dito. Unahin natin si Nickel, panalo yung mga investor nito kay Nickel natin, no? Ilang buwan na rin siya umakyat since August, no? Ayun, nakabalik na siya dito sa peak niya last time. So kung nag-hold ka lang last time, pero medyo matagal din nga siya, no? 2 years na nag-drop. Panalo na tong si Nickel natin. Okay? So good fundamentals si Nickel kasi natin ngayon. So umakyat pa rin yung kanyang price action. Pasilip nga ng konti sa gold prices. O parang gusto nga mag-breakout ng mga mining stock. So most likely stable na mataas yung price ng ating mga minerals o metals pala. So nag-up siya nag-breakout dito sa 5.4. So pabalik na siya dito sa range na to from 5.5 to 6.2 o siguro mga 6.3 yan na trading range po natin. Okay? Congrats! So kailangan i-hold mo lang talaga. Kailangan may mga stocks din na kahit ang tagal mo nang i-hold, di ba? Hindi masyadong gumagalaw yung mga price action nila. Ayan, ayaw mag-double click. So kopyahin ko na lang to and then adjust natin. Okay? So breakout. Ayan, breakout. Very good. Okay yung RSI, maganda yung galawan niya. So RSI 52 and then nagre-recover na rin yung MACD formation. Maganda sa kanya, patuloy na meron siyang net foreign buy dito. So 52.96 million net foreign buy, up siya na 10.8%. Then na-close ng 5.54. Okay? Next, Shell PH. So based dito sa galaw, pabalik na nga rin dito sa bandang taas. So on the way rin siya para mag-breakout dito sa 13 pesos. Kaya medyo maliit yung volume pa rin natin. Anyway, price action, RSI maganda. Nag-bounce sa di ba? RSI 50.
Medyo flat pa rin yung ano, pabagsak pa rin yung itsura ng MACD formation po natin. Okay? Pero parang pa-breakout din naman siya eh. So, nag-up siya ng 6.27%. So, maganda yung galaw. Nag-close 12.2 and then 3.47 million net foreign buy sa bar resistance. Malapit dito sa 14 pesos. Okay? Hopefully, ma-breakout. Next, si FNI. So, mining stocks yung pinakabida natin. Ito yung akala ko na ba't biglang nag-drop dito last time, no? Sabi natin. Pero, okay. Ayan o. So, babalik na sa breakout. Baka pat finger nga itong candle na yan. Kasi malaki din yung buhos niyan nung time na yan. Ayan. So, kumanda ulit yung chart, pabalik. Pati RSI, bumabalik siya, di ba? So, good move. Okay din yung yung MACD, rather yung RSI, okay. Pero yung MACD formation natin medyo flat din siya. So, nag-close 1.94. Ganda rin yung galaw nito. Pabalik na rin siya, oh. So, sabay sila ni nickel. So, 5.43% up and then 916K net foreign buy. Panalo yung mga minero natin. Next, APX. Ito maganda kasi bukod sa patuloy na umakit yung price, nandun na naman tayo sa breakout level natin. Tagal pa rin ng net ko. Okay, so okay yung yung galaw niya. Fill the gap na. Hopefully hindi tayo mauntog bukas kasi Friday na naman. Ayan. Pero on the way na siya sa breakout. Bumalik na yung sentiment eh. Especially kung mag-breakout din yung galaw ng gold price, then expect meron tayong breakout sa 16 pesos for the short term, di ba? So 15.8 closing, 3% up. Ito maganda. Puro net foreign buy. So 22.81 million net foreign buy. So kung blue chips, ka naman, holder, ito pinakapanalo natin sa trend, di ba? Si ICT natin. Kasi nga, nag-up na yung, rather, patuloy na umakyat yung price action natin. Breakout na naman. So, walang makakapigil sa galaw ni ICT kasi wala siyang resistance, ba? Tagal na up na rin, no? Mabagal, pero tignan mo nga naman, no? So, kung dito tayo bumili last time, bago siya mag-uptrend, ilang percent na to? Hindi ko makita eh. Natatakpan tayo. So, dito na lang. Ayan, 50, more than 50% up na siya o 60%. Okay? So parang pa-breakout pa kasi nga, hindi pa naman siya overbought, di ba? So umakit lang ng umakit yung price action. Ako, tingin ko may breakout pa to eh. Lalo na maganda yung mga news na lumalabas. So hindi ko lalagyan na resistance kasi wala namang wala tayong resistance. Okay? So 689, 2.84% up, 268 million. Itong binobomba ng foreigners kaya malaki yung chance na mag-breakout. And then lastly si Green. So may mga isaksay na nauntog after na maganda tapos biglang magpa-profit taking. Lakas ng drop niya eh. Hopefully hanggang dito lang tayo sa 0.146 kasi oversold naman na siya. So hopefully last time nag-bounce din naman siya. Kaya matagal din eh. Tingnan mo yung galaw niya. August until January. So ilang buwan din yan. Halos 6 months, di ba? And then suddenly ilang araw lang binawi din niya yung yung breakout level niya. Okay? Bad news para sa mga holders. So mababa. Okay naman yung earnings niya, alam mababa, no? Okay, baba yung revenue. Nag-close siya 0.146 tapos negative 6.4%. Ingat na lang kasi para mahina yung stock natin, no? Eh pag oversold din man, ibig sabihin biglang babounce yung stocks natin unless meron siyang catalyst na ilalabas. Okay? So goods lang. Kahit medyo mahina yung ibang alaga natin, basta nandiyan yung foreigners, good chance to break 6,500. Hopefully bukas. Okay, so yun lang muna yung ating review. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Diyan sa group kung gusto mo. Tapos crypto ko to. Mamaya may upload tayo. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Salin lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.